Narito po ang mga maiinit na balita ngayon sa chess. Ang ating mga kababayan ay nasa iba't ibang bansa nakikipagdigmaan ng kaisipan. FIDE Master Christian Giancarlo Arca ng Davao ay kasalukuyan pong nakikipagbakbakan sa top board against Grandmaster Jan Gustafsson at mainit na natapos ang laban at susunod natin ang update naman sa ating first woman Grandmaster Janelle Fraina matapos niyang kaharapin ang Grandmaster na si Stefansson. At makiki-update din naman tayo kay Meow Meow. 3 games po ang i-analyze natin. Samahan nyo ko. Unahin natin kay Giancarlo. Long game po ang time control. Tinirahan ng Knight F3. Nag D5 naman si Gustafsson. G3. Ayan, medyo makunat na opening pagka fianchetto system. Bishop G2 at kakaiba naman ang ginawang depensa dito. Kakaiba, no? Sa madalas kasing pagkakataon, ang prinsipyo, king side muna dinidevelop, hindi ang queen side. Ano kaya to? Home preparation or may kaunting parang pag-underestimate sa ating kababayan? Nag-E6, castling, knight D7, C4. Ayan, natural lang yan. So, natural pattern talaga. Iginambit pero inaccept ang gambit. At nag-knight A3 si Gian. At dito po, ang purpose niyan para bawiin yung pawn C4. At hindi nagustuhan ng computer ang tirang yan. Novelty ba yan? Yes, novelty. Kasi ang old lines, ang palagian dito yung Queen A4 para bawiin kagad yung pawn sa C4. Pangalawang linya na popular ay Knight C3. Simpleng develop lang. Queen C2, ganun din para bawiin ang pawn. At Knight BD2 para bawiin ang pawn. Pero dito po ay nag-Knight A3 si Gian. Aba, fresh na fresh, bago. Inaccept ni Gustafsson at good move, no? Nagustuhan ng computer. B5, talagang ayaw ipaagaw na yung pawn sa C4. Kumbaga, sa isip ni Gustafsson, di mo mababawi yan. Pagsisisihan mong ginambit mo yan. Parang ganun eh. Pero yung double pawn, good move naman A4. Pambasag talaga yan sa pundasyon para humina ang C4. At nag-B4, nag-push lang. Ayan, dito po bumalik na sa slightly better ang puti. Dapat daw dito A6 lang. Lagyan ng pundasyon ang pumupundasyon sa C4. 'Di ba? Parang bahay lang o building 'yan eh. Kailangan matibay ang pundasyon para hindi makuha yung pinaka ulo. O pero nag-push dito. O, di na weak na yung C4 at nag-A5. Ayan, good move. Bakit po nag-A5 ang ating kababayan? Kasi mag-A5 na yan eh. Okay? Titibay yung B4 kaya in A5. At nag-rook B8. Talagang grabe si Gustafsson, ano? Dinilay ang development sang king side. Kakaiba talaga. Kakaibang diskarte. Queen C2 para babawiin na yung C4 at nag-bishop D5. Depensa. Yun nga lang po. Ayun, hindi nagustuhan ng computer ang tirang yan. Bad move daw. Dapat ang tira dito sa kabila kung gustuhin depensahan yung pawn sa C4. Tapos continuation, magda-knight D2. Ayan, etc. etc. No? Pero sa D5 pumunta eh. At nakakatempt naman talaga. Good move yung tinira ni Gian. Nakakatempt kung ako. Yan din ang una kong makikita eh. Paano kung salubungin ng E4? Parang nagpatempo lang. At umatras. Ang purpose ni Gustafsson, pag kinapture yung pawn C4, yes, mababawi mo na, makukuha mo na, pero laging tipong may palamang lagi ng isang pawn. Ayun, lalamang lagi, no? Kumbaga parang pinurovoke pala ang puti. O pero nilagyan muna ng depensa at dito isinuko na. Ayun, nag-knight GF6. Ay, hindi pa rin pala. Kasi kung kakapturein, may kuha pa rin sa E4. Talagang napakalagkit naman talagang ipabawi yung pawn sa C4 ah. O. At nag-D5, ayan. Ang ganda ng ginawa ni Gian. Good move para sa akin yan. Kasi po, yung king nasa sentro, tamang-tama yan. Timplado yan. At eto na, para matakpan din yung palaging tipong gustong pumingas lagi ng pawn eh. Hindi makontento si Gustafsson, ano? At ayaw niya talagang ipabawi ng swabing-swabi yung sipon eh. Yan ang lagay eh. Kinapture, ayun, bagay na nagpataas ng malaking kalamangan sa evaluation bar, pabor sa ating kababayan. Dapat daw mga kamatsas ay C3. O tapos, talagang, ito talaga gagawin dyan.
babasagin talaga yung pumupundasyon or dumidepensa sa C3. Ayan. Tapos magka-castling and ka-capture doon, then ka-capture sa B4. Oh, pero slightly better for white kung makita man yung C3, no. Pero kinapture eh. Tapang ha. Takes, check pa. And the king F8. Bakit ganito pinasok ni Gustafsson? Pag kinuha yung C4, ayun na naman. O talagang laging may pingas, parang gusto niyang patunayan na lagi akong one pawn up. Lamang ako lagi, parang ganon. Dito sa amin may tawag dyan eh. Ang tawag dyan, makipon. Yung tipong mahilig mag-ingat sa pawn. Tawag sa amin yan dito sa amin, makipon ka pala eh. Kumbaga mahilig. Gusto lagi lamang ng pawn. Yun, parang materialistic sa pawn. Makipon ang tawag sa amin. Ewan ko kung ano tawag sa inyo. No? Comment nyo na lang sa section below. Balik tayo. Dito po ay tumbok ang tira ni Gian. Napakaganda. Nag-knight D4. Genius move. Himbis na kuhanin kagad, laging may ganti. So, nag-knight D4 muna. Ano purpose? Para, ayun no, keeping on eye. Yan, tawag ng mga commentator dyan saka sa libro, no? Keeping on eye on the weak C6 square. Napa-English tuloy si coach. Okay? At ang ginawa dito, nag-knight takes D5. Talagang makipon, ano? Queen takes C4. Nag-knight 7 F6. Okay? Bilangan tayo ng pawns. 6. Parang double pawn pa sa A file si Gian. Parang in effect, lamang sa pawn talaga si GM, no? Pero, tingnan nyo naman po ang mga naglabasang developments at medyo nakompormiso yung king safety. Yun ang kapalit ng lamang na pawns ni Gustafsson. Paano yung king niya? Paano yung rook niya? 'Di ba? Ipit. Nag C6. Okay, pag kinapture ba yan o pinapabawi rin niya, meron bang pin? Ipipin lang. At dito po, ayun. Ito tinira ni Gian, bishop takes. Pwede rin. Pero sa computer po, ang accurate knight takes talaga eh. Tapos kakapturein, tapos knight to C3, and then bishop E3. Ayun, parang bukod sa check, may pressure sa A7, bishop pair yan, uncastled king yung black, o bush. Grabe ka, delikading yan. Ngayon ko lang uli nagamit yung Dilika James. Ayan. At balik tayo. Bishop takes knight. Queen takes. At dito po, ayun, sinimplihan lang ni Gian. At napakaganda ng ginawa niyang desisyon. Tamang-tama ang timpla. Queen C7, another good move. No? Para atakihin ang mga pyesa dyan. Naparok D8 at dito ay nagrook E3. Ayun. Ang plano dito ay papatong magbabattery. At hindi rin naman makukuha yan basta-basta yung knight dahil nakahang pa yung tore. At dito nag G6, ready nang magpasingaw, magkiking G7 at nag-rook A E1. Ayan na nga po. At yun nga lang, ang malaking komplikasyon na nangyari dito sa posisyon ni GM, hindi siya basta-basta makaking G7 ng malaya. Bakit po? May knight E6 anytime. Lalamang talaga sa material si Gian. Grabe. Deads na deads ang position, ano? Kaya dito po talagang wala na eh. Parang semi-sugswang na. Nagdesisyon na dito si Gustafsson na tagpasin yung knight at magpa-quality down. Yun, kumbaga ipakuha yung tore. Yun nga lang, pinahinog muna. Nag-rook E7 muna. Threat muna dyan sa F7. Pero teka muna mga kamatyas, ano? Pagkaklaro lang para maliwanag. Baka kasi mapaisip kayo, coach, wala bang ibang paraan na talagang kailangan i-give up yung tore? Paano kung halimbawa mag H5 lang muna? O, mag-rook F3. Yan na po kasi yung paparating din. Yan na rin kasi yung paparating na matindi. Tapos may knight E6 ng paparating. Wala na. May matchas pang, naku, sari-sari. No? Sari-sari. Kaya talagang decided talaga na ganyan na mangyari. Nag-rook E7. Ayun. At medyo bumaba evaluation baro. Dito po accurate na tira ni Gian, rook F3. Yan pala ang mas matining. Ayan. O, alam niyo ba yung Tagalog na matining? Yan ang mas matining. Mas matindi, ika nga. Okay, dito ang gagawin, obligado, mag-F5, di ba? Sa kakakapturing nyo, naku, ngarag-ngarag ang position nito. Takbo, hanggat may lupa. Kaso may rook F4, ayan. Threat ang reyna, may check sa H4, ayan na po ang paparating. Okay, wala na yan. Matcha-matcha ka ang mangyayari dyan. Matchas yan, kung di, baka makwinless pa.
O pero medyo pinasarap pa ni Gian, no? Rook E7 ang pinili niya at Queen F6 depensa at dito kumapture King G7. Kaibahan na mapuwersa yung F pawn sa F5, talagang yung king buka na. Dito, ang kaibahan yung F7 kahit papaano nakaano pa nakabakod pa sa king di ba? Medyo tumago pa yung king At nag Queen C7. Okay? Threat yung pawn at ang pinakamabigat na threat, rook takes pawn. Pag kinapture, ayun, papalo upan ng rook E7 at dito talagang obligadong mag rook F8 para pagka kinapture yan, di rook lang ang pangka-capture, di ba? At nag-rook D7. Ayun. At nagpababa ulit ang evaluation bar. Dito ang accurate, yung pinaka-practical na dapat gawin, Queen E5. Para wag nang humirap ang mga bagay-bagay. Queen E5, no? Ika nga ay daanin sa yaman. Lamang na nasa material, palit-palit na hanggang dulo. Kaso, nag-rook D7, ayan, medyo, okay, bantay muna. Pero pinush pa rin para magkaroon ng buhay at kung pababayaan ng puti, may Queen F3 na, ay nako, biglang babaliktad pa. Medyo masama ang idea ng pagkakabukas ng diagonal kaya dito ay nag-F4 muna si Gian para walang Queen F3 at nag-King H6. Ang purpose ng King H6 ay nakita kasi ni Gustafsson talagang tatanggalin ang reyna niya yan na lang ang natitira niyang panggulo so kung King H6, Queen E5, kahit papaano makakaganon pa di makakalansi-lansi pa. Di ba? Kaya dito, hindi na pinalusot ni Gian. Talagang pinilipit na. Okay? At hinuli na ang reyna, kumbaga. Nako, naobliga na. At nawala na ang panggulong reyna. At yung pawn nakalutang, anytime pwedeng kuhanin. At nag-rook C8, yan na lang ang pag-asa dito ni Gustafsson na makagulo-gulo pero tinirahan lang ng King F2 at kung check man ay haharangan lang. Nag-rook C5 muna, threat sa pawn at sinalubong ng tore. Good move. Check. Ay hindi pala, nag-rook C1. Alam ko check. Na-fake ako dun Okay, at nag-rook takes D4. Okay, rook H1 kalikot at ayun, na bad move pa si Gian dito. Kumbaga, parang mapagbigay pa si Gian Hindi siya okay, nasa isip ko nga, ganun pa Pero, check kasi kuha din yun Ang accurate pala na talagang swabe, rook D7 pala. Pagka kumapture dyan, King E3. At kung maghangad man sa G3, rook takes A7. Ayun. Pag kumapture dyan, and King D4, sa natin lagay, halimbawa, Bishop C6, may rook takes F7. Ayun. Okay. Pero medyo hawig din po sa nangyari. Ito kasi nangyari. Rook takes B4, check, King E3, and rook G2, rook E7, capture King D4. Okay. So, double attack pa rin naman yung pawn sa 7th rank. Nag-F5. At, ayun, nag-rook B8. Okay. At pag Bishop E4, dito po mga kamatsas, pakiguess nyo, huling bitaw ni Gian na sa ayaw at sa gusto ni Gustafsson, talagang gustuhin mang ituloy, tatama rin Ano kaya yung tira na malupites na yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Simple na lang. Rook B3, manggugulo pa yan tore mo Rook B3, resign si Super GM Gustafsson. Bakit po? Kasi hindi na pwedeng iilag. 'Di ba? Pag kinapture, wala nang buhay. Bagsak na 'yon, tapos wala na yan. Tore na yan. Pag naman naghangad pang umalis, hindi pwede. May Rook H3, matchas naman. Kaya yung tore sa G3, sa ayaw at sa gusto, talagang huling-huli. Congrats sa ating kababayan. Malaking isda po yung tinagpas niya. 2,600 yan. Laki ng plus sa rating. 3 out of 3 ang kababayan natin. Naku, susubaybayan natin si Gian. At sunod naman natin kay Janelle at pagkatapos po ay kay Meow Meow sa panghuli. Okay? Pag-aralan natin. White dito si Janelle at tumira ng E4. Nag-C5 si GM, sinalubong ng Sicilian. Knight C3, approaching close Sicilian. At nag-Knight F3. Ayan, pagkaganyan po ay may chance pa rin na i-convert sa open Sicilian. Nag-A6, pa-Sicilian kan pero tinuluyang mag-G3.
Okay, kasi po kung i-D4 dito ay papunta na ito sa tinatawag na Sicilian can. Ayan, siguro may nakita si Janelle na ibang dimensyon na medyo okay siya doon, kaya dinivert niya, kinonvert niya sa King's Indian attack or Kia. Nag-Bishop G2, Bishop B7, at nag-D4. Aba, kakaiba. Ang alam ko kasi sa Kia, D3 lang. Ayan, ayon dito sa opening database, yan talagang madalas ginagawa. D3, second line ang D4. Pero biglang kinonvert ni Janelle sa D4. At kumapture, takes, and knight F6, castling, at nag-B4. Ayan, okay. Dito, sige, naghangad ng isang pawn si GM. Knight A4, piningas nga yung pawn. Talagang makipon na naman Yung king nasa sentro, baka tamaan. Takes. At nag-C4. Ayun. Interesting, pero parang okay yung rook E1 dito. No? Kapag nag-D5, saka palang i-C4. Parang ganun. Sa akin lang naman, mga kamatsas. No? And pass and capture, halimbawa, and knight takes C3. Pero medyo mahirap pa rin, ano? Takes, and then halimbawa mag-bishop E7. Boom! Ayan. Oh. Ito ang tira ng computer engine. Hindi ko natira yan. Follow up na ng computer yan. Magulo yan. Naku, parang sital. O kaya si miyaw-miyaw ng mga banat. Ano? O, balik tayo dito. Nag-C4. Pero parang anytime naman pwedeng itira yung rook E1 eh. Knight C5. And A3. Ayun, para paalisin or alisin yung B4. Knight takes A4. Okay. At bookline pa pala to. Ayan, no? Takes. At nag-Queen B6. Threat yung knight. Knight B5 by Janelle. Grabe, ang gulo Hindi pwedeng capturein. Bitin yung tore. At nag-Knight C6. Ayun. Pag Knight B5 novelty ni Janelle. Kasi ang old line po ay Bishop E3. Yan. Ibig sabihin, novelty na. Wala na sa libro bago itong Knight B5. Okay. Knight C6, Bishop E3, Queen B7, at nag-A takes B4. Okay? Hindi pa rin po pwedeng galawin yung knight dahil nakabitin ang rook sa A8. At nag-Bishop E7, Knight D4. Okay, hamon sa knight. Knight takes B4 at nag-Bishop D2. Ayun, nabigyan ng bad move. Dapat daw ang tira ay Rook F D1. Halimbawa kung mag-castling, Knight B3. Ayun, i-threat yun. Siguro may Knight A5, mga ganun-ganon. Okay, yan po ang rekomendasyon, no? Pero balik tayo sa Bishop D2, castling, Bishop takes B4. Ayun, dalawang sunod pala si Janelle na bad move. Dapat daw tira ay Bishop C3 lang dito. Ayun, para solid doon at may mga kahit paano pressure sa diagonal. Pero balik tayo sa Bishop takes B4, Rook F D1. Ayan, target yung pawn na yon. At nag-Bishop E7, balik ulit. At may threat sa B2. Knight C2. Yun, para i-threat yun. Rook F D8 dinipensahan. At nag-B4. So yun ang purpose po ng Knight B2 para maka-B4 din at hindi makuha, no? At yun nga lang sa evaluation bar, lamang, ano? Kasi one pawn up dito eh. Kaya pala lamang na ang black. H5. Ayan, pasingaw na rin. And threatening H4, H3 para may pressure sa weak light square sa king side. Nag-H4. Ayan, hinarangan. At nag-Bishop F6, threat ang tore. Nag-Rook A3 para wala na ring mga pasok ng queen doon. Nag-Queen E4. Diyan nga lang pumasok. Okay, tineret yung pawn sa C4 pero bad move ang binigay. Ang accurate daw ay simpleng D6 lang. Okay. Balik tayo sa Queen E4. Nag-C5 at nag-Rook AC8. Knight E3. Rook C6. Dinipensahan yun. Ayun. At nag-Rook D3. Pinatungan. Tineret yung pawn sa D7. Pero parang okay naman ako dito. Ang accurate daw ay Knight C2 ulit. Naku po, ang hirap na makita. Diyan na nga galing eh. Ang hirap ng... Talagang may mga bagay talaga na pinapatira ng computer pero mahirap na po yun sa psychological side natin. Kasi doon na tayo galing eh, di ba? Parang feeling natin sayang eh.
O pero nag-rook A D3, patong, threat sa D7, rook B8, ayun na. Okay? Weak kasi yung B4, pero binigay yung D7. Rook B3 dinipensahan. Tama ba yung rook B3? Tama yung rook B3. At nag-bishop E7. Ayan, idea. Pipingas doon at nakapin din kasi. Queen A3 umilag. D6. Ayun na, bad move. At nakabawi. O equalize na uli. O dapat daw tira dito ay rook C7 lang. Hinay-hinay lang na depensa sa D7. Pero nag D6. At ayun, natumbukan dito ni Janelle ang magandang tirang pang-equalize talaga. Sige po. Bigay ko sa inyo ano kaya yung good move na tinira ni Janelle. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa nakakita ng B5. Good move. Sacrifice with tempo threat. Oh, mamimili na lang dito si GM. Ano yung gusto niyang palusutin diyan, parang pass pawn, di ba? Yun ang kinapture. Kasi kung ito ka-capturein, may capture doon. So may A pass pawn, parang ganoon, di ba? O takes. O yun nga lang na-convert dito. Ganoon. Ibig sabihin hilaw pa pala. Queen A7. Double threat. Ang gagawin niyan, obligado mag-rook E8 para depensa ng bishop, di ba? Tapos Queen B7, grabe, mahirap din palang makita yung ganong mga plesingan Pag kinapture to, rook D7, okay. Threat yung bishop pag umalis kasi may kuha doon. Grabe. Ang ganda sana. Lamang pa puti, Lamang pa. Pag nag-C4, anytime naman may rook takes Wala bang nakakatakot dyan? Pag nag-C3, wala. Capturein lang. Anytime naman. May knight naman dyan Unang makakarat-rat ng atake dito mangyari. Ang puti. Halimbawa, ipilit C2, Queen D8 check, King H7, Rook takes H5, King G6, and naku po, matchas pa. Hindi na pala papansinin niyang C2 pawn. Okay. Balik tayo. Napaaga ng capture si Janelle. At nag-bishop F8. Ayan, dyan umatras para maintain lang ang pin. May pressure. Queen A7. Rook C8, balik. At nag-D7. Ayan. Sa akin po, attractive din yan, no? Pero, dapat pala Rook C3 lang. Rook C3, no? Pag kinapture, may kuha doon sa B8. Pag nag-B4 naman, saka palang ka-capture doon. And Queen B6. Para preparing to play D7 at dire-diretso na. Ayun. Tapos magku-Queen A8 dito, obligado, and Queen takes B4. Okay? Equal number of pawns, pero medyo puti ang nagdadala ng pressure dito. Kumbaga, puti ang tagabigay ng pressure. May pass pawn kahit paano, di ba? Ayan, balik tayo. Pero nag-D7 kaagad si Janelle, Rook D8. Ganun ang ginawa. Kaya pala pinush ni Janelle. Sinakripicean niya. Grabe, tapang ni Janelle, Sacrifice. Okay. Yun nga lang, may pass pawn kasi, no? B4, kung wala sanang pawn, ang ganda. Anytime, solid na yon, pero may panggulo pa. Rook C8. Dapat daw ay Rook B2. Bakit? Para gaganon. Importante makakalikot sa ilalim, na mabilis Yun pala, no? Pero nag-Rook C8, G6, pasingaw na, ready to play King G7 King F1, Queen B7, Rook C1, ayun. Napabilis yata ng tira si Janelle. Pero dapat Rook C2 o Rook C4 lang. Ayan lang. Ayun. Okay? Matagal-tagal pa to. Pero pag Rook C1, nasundutan po ng check sa ilalim. Kuha ang tore, resign po si Janelle. Grabe, no? Nanghinayang ako, may maganda sana siyang tira, yung Queen A7 kanina. Pero okay lang po yan. Kasi malakas naman din ang kalaban, solid grandmaster. Kanina Gustafsson, kalaban ni Arca, ngayon Stefansson, magkatunog, no? Ngayon naman po, ang mga nagtatanong, mga nag-aabang, mga fans si Meow Meow, analyze natin ang kanyang laban. Black dito si Meow Meow at buti inabot pa siya ng digiti board, no? Kasi 4.5 points lang siya. Si Janelle 5 points this round At inabot pa siya kaya nagkaroon ng record yung kanyang laban, no? Kalaban niya ay si Joel Paul Ganta, CM ng India. Pero wag ka, pag mga Indian, malalakas yan. Knight F6, C4,
At nag-E6, Knight F3, D5, approaching Queen's Gambit. Pero tinirahan ng Ragusin variation. Yan, isa sa mga sharp na Queen's Gambit decline yan eh. G3, ayan, at approaching Catalan system lang. At nag-castling, Bishop G2, kumapture sa C4. Ayan, yan naman talaga yung setup sa Catalan, yung kinakapture yung C4. Pero medyo naibahan ako kasi may Bishop B4 and may Knight C3. Sa Catalan kasi, nasa Knight B1 pa yan, tapos yung Bishop nasa E7 eh. Castling, Knight C6, okay, develop, pressure, Rook E1 para mag-E4, Rook B8, ayun. Yun po ang purpose ng early Knight C6. 'Di ba? Kasi kung mapapaisip kayo, bakit nag-Knight C6? Ba't hindi ginamit yung C-pawn, mailagay sa C5, pambangga pa kahit papaano, pambasag pa sa sentro. Kasi para may early Rook B8 at makatira ng B5 at makaiwas sa dangerous diagonal na inihahatid lagi ng natural yan sa Catalan. Nag-E4, ayan na, para buuhin ng sentro. B5, pinatigas ni Meow Meow para hindi mabawi yung one pawn. At nag-A3, umatras lang Bishop E7, D5, ayan, okay. Medyo mainit ang ulo dito ni Ganta. At dapat daw ay sa old line Bishop F4 at yan din ang gustong linya ng computer engine ayon po sa nakikita ko dito sa opening database. Pero nag D5, linyado pa rin. Capture at yan na po ang novelty. Ang old line kasi ay Knight A5. Doon pumupunta para i-pressure yung weak B3 square. Pero novelty, kinapture ni Meow Meow. Capture, Knight A5, Knight D4. Aral na aral, sabi ko sa inyo, kahit mga CM lang, basta Indian. Kahit nga walang title eh, malakas pa rin eh. Aral sila talaga, no? Parang halatang babad ang chess sa kanila. Yan ang maganda. Meron kasing kasama kasi sa curriculum ng school nila ang chess eh. Kaya kahit walang title, huwag kang pakatiwala. Aral eh. Bishop C5, yun nga lang, nasobrahan yata ng aral mga kamatsas. Bakit kanyo? Ayun. Nag-knight C takes B5. Nasobrahan ba sa aral? Yun laing mga kamatsas dahil ang tira dito ay Bishop to F4. Ayun. Develop lang. Teka muna, nakaka-pressure kasi, naintindihan ko to eh, itong si Ganta, no? Kasi baka nape-pressure siya dito eh. Capture, yung tipong may ganito. Double nga naman eh. Oh, pero may Queen takes, tapos mag-Rook B7, Queen A8. Yun lang. Yun laing. Oh. Nako, mahirap tanggapin to sa human perspective view. Papa-quality daw ng ganun-ganun lang. Tapos parang yung Queen eh, may future kaya yan. Baka hanggang forma lang eh. Pero, balik tayo mga kamatsas, kinapture na. Ang isa sa idea na nakikita ko dito, kung kakapturein yung Knight, Knight ang pangkakapture, walang double pa rin. Di ba? Kung iintindihin natin yung side ng sa human eh, no? Pero, yun pala, may ganito lang. Simple lang ang approach. A6 lang. Oo nga, papaalisin lang pala yung Knight. Doon pa rin mahulog eh. Pero nag-Bishop D2, ayan, may baon pa rin bawi. Kasi po, kung aatras lang, doon na nga. Takes, tapos doon pa rin mahuhulog. 'Di ba? Yun nga yung ayaw dito ni Ganta, kaya nag-Bishop D2. Bishop G4, nako, ayun na, sunod-sunod ang good move. F3, and kinapture yung Knight. Kalkulado. Oo, dahil sa pag F3, na kompormiso naman yung Knight sa D4. Tusok na tusok naman. Capture. Ayun, nagbumigay ng bumigay. Bishop C3 at nag-Bishop H5. King H1, syempre. Malakas yan ilag na. Yun nga lang, ito naman ang pinag-initan, yung Knight. At napa-Knight C2 atras. Queen F5, okay? Pinangsalubong sa Reyna. At Knight D4, yun lang, medyo matigas, ano. Paano kung capture C5? Parang simple na lang, Ayun. Kitang-kita naman mga kamatsas. Nasimplihan lang, G4, yun din ang bawi sigurong naisip. Teka muna mga kamatsas, sa what if Rook E5? Queen D7, wala. Bagsak pa rin talaga. Isang pyesa pa rin talaga. Oo, sige.
Balik tayo, G4 at Nitix G4. Sarap na sarap si Meow Meow. Ginawang panghimagas yung mga parang kumain lang siya ng isang platitong mani rito Naku! Tama yung ginawa ni GMA, yung tumalo kay Meow Meow. Yung mga tiis-tiis lang na kunat-kunat para bumigay si Meow Meow. Doon bumibigay si Meow Meow Pero pag binigyan mo ng mga bukas-bukas, wala. Kumbaga sa boxing, yan ang gustong-gusto ni Tyson, di ba? Yung mga sabayan na may distansya. Kay Tyson, boksingero, pagkalaban mo, yung may yakap effect, yayakapin mo, gagapangin mo ng yakap-yakap, ayaw na ayaw ni Tyson yun. Nangihina si Tyson doon. Doon nga siya natalo kay Holyfield Saka kay Lennox Lewis Ayan, napunta na tayo sa boxing. Di ba kanya-kanyang technique ng application yan, depende sa kalaban dapat Holyfield ka dito kay Meow Meow. Pahinain mo sa mga yakap-yakap. Wala. Sinabayan pag Rook takes D4, resign po dito si Ganta. Okay. At ito po ang standing nila mga kamatsas, para malinaw po sa atin. Ito ang standing ng Reykjavik. Okay. At round number 8. Ayun, ang mga nasa top board. Parham magsudlo, matibay na 7 ang puntos. At last round na po sila. 9 rounds lang naman sa Reykjavik At ang ating kababayan na si Janelle, hanapin po natin. Ayun, board number 44, ang kalaban niya ay si Adrian Mensing. Parang Pinoy pero iba yung bandila taga ibang bansa. Board number 44 at si Meow Meow, umangat siya. Board number 19, ang kalaban niya ay, ayun, walang title 2019 lang ang rating. Naku, gagawing merienda lang ni Meow Meow yan. Puti pa siya. Okay, so abangan na rin natin para update tayo mga kamatsas. At kanina po yung tinignan natin Bangkok Open. Okay, may mga results na ba? Refresh ko lang. So napakaganda GNR ka. 3 out of 3. Meron na bang ito po yung mga results. Ang daming Pinoy na sumali dito sa Bangkok. Malapit lang kasi 3 to 4 hours away lang sa atin, 'di ba? Kaya malapit lang, Ayun, at sayang yung board 2 natin, si Caparino, natalo kay GM Romanov. Mga pambato natin, nakakarating sa top. Bersamina, ang ating isa sa candidate Grandmaster, kalaban niya ay si Labog, Mark Kevin. Ayan, Pinoy din. Okay. At pag nanalo, halimbawa kung sino manalo sa kanilang dalawa, 3 out of 3 din. At isa pa pong candidate Grandmaster natin, I am Conscio, naglalaro din dito at nanalo na kay CM De La Valle ng Iran. Okay. Score niya is 3 out of 3 na rin. Okay, sino pa ba? I am Angelo Yang. Yan, ang I am na hindi raw tumatanda. Yan ang naririnig ko kay I am Yang. Board number 25, nanalo kay WFM Kwek Christine ng Australia yata yung ganyang bandila, Okay, at ayan, may mga Pinoy pa. Dami palang sumali dito. So good luck sa mga Pinoy players. Nandito rin si Woman International Master Mordido Kailan Joy. Nanalo din kay Nguyen Paul Aston. Okay. So, yan po, subaybay na rin tayo dito sa Bangkok mga kamatsas. Maraming salamat po. Sana po ay natuto kayo sa ating mga pinag-aralan. At ano po masasabi nyo mga kamatsas? Lapag nyo lang sa comment section below. Ang inyo pong munting komento ay pagsuporta at pag-promote sa ating YouTube channel sa video na ito. At ganun din po, pagka may lumabas na ads, lambing lang po, tulong nyo na lang sa ating channel, para nyo na lang hanggang dulo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.